Atong topic karon is all about conqueror. Paano ta mahimo nga conqueror atubangan sa Ginoo. And first, paano na ta mas masabtan atong studihan ang life ni Joshua tung time na fall ang wall sa Jericho. Are you with me, guys? Kabalo ba mo ang wall of Jericho is dako kaya na siya? O dili basta-basta nga wall kani nipis na kaya ni siya. Naani mo ni ang kanang structure. So akong ipakita sa inyo before ta mag-diretso sa akoan para mas ma-imagine ninyo kung unsa ka baga, unsa ka dako ang wall sa Jericho. This is the upper city wall. This is the lower city wall. So mo na makita nimo lataw ang dimension para mas masabtan yun ang dimension nga gibutas sa babaw mo ni gibuhat to. So kana from here to there, mo ang distance niya is pila? Dili, to babaw, kani babaw. 6 feet thick. So, ang brick niya. So, naana siya sa 20 to 26 feet. So, imagine mo, isa lang kayo ani, 6 feet na siya. Ang distance niya kanang duha is about 26 feet. And also, ang height niya, gihabugon is all about 46 feet. Pila mo ka feet? Tindog mo, pila mo ka feet? Maglisod pa, o 5. No? So, 4'9". So, imagine, 46 feet. As the guy ba? And then makita ang retaining wall same 12 to 15 feet. So imagine guys, unsa kabaga ang wall sa Jericho. And natumba ra siya sa syagit. Sa syagit lang bagay siya natumba. Let's say, makita na to karon. So makita na to ang the whole Jericho mo niyang gilibot-libot nila. It's all about, base sa mga scholar, is na siya sa 6 to 9 hectares. Imagine na ito pila ka hektarya ang inyong lupa. Kung namoy isa ka hektarya, i-times mo na siya sa 9, ingwada kadako ang gituyok nila during this time. But ang question is, how to become more than conqueror? Paano sila naging conqueror? Paano na-conquer ni Joshua katong time? So, by the way, bago ta mo diretso dra, kani nga story, kung balikan nato ang story nga di ba si Abraham gitawag siya nga mahimong father of all nations. And then nadaghan na tawo ang iyang mga anak, mga kaanakan ug hantod nga niabot dito sa life nila Joseph, the dreamer, nga katong time nga isa sa mga 12 tribes ba anak ni Jacob nga naabot siya sa Egypt si Joseph. And which is nagkaroon og famine sa Israel, and then pagkaroon og famine sa Israel, nahugdan og mga pagkaon, nag-transfer sila sa Egypt, and then pag-abot sa Egypt, nag-abot sila sa Egypt, nagkakaroon og change of government, naglahi ang Pharaoh. So ang unsay nahitabo sa mga Israelites, nagkakaroon og slavery. Na-slave sila for 400 or 300 years, nga na-slave sila sulod sa nasod sa Ehipto. And then, how come nakita sa Ginoo ang cry sa mga Israelites people inside sa Egypt? Grabe ang paghilak sa mga Israelites because na-slave sila sa Ehiptohanon. So, giabuso sila, grabe ang pagdagmalan sa mga Israelites dito, o nakita sa Ginoo ang paghilak sa mga Israelites. That's why, gi-call si Moses to save the Israelites people from Egypt balik sa land of promise, which is the Canaan. And which is kaabot pa sila wala pa sila kaabot sa promised land, nagkakaroon na matay si Moses, and then how come naabot ang life ni Joshua? Si Joshua is walay amahan, kaya sa verse 6, father of none. The son of none. Son of none. Joke lang dahil. Joshua is the son of none, no? Tawuro Tigala mo, wala pa yung papa si Joshua. Wala pa tanga-tanga nag-interpretro na rin na masamanta ni Juan, ni Joanna. No? Joshua is the son of Nun called the priest. So, naitawag si Joshua sa mga priest. But prior from that, nakita niyo ang video ganiha nga gikan na sila sa wilderness. Pag abot nila dito sa dalan, naa sila isa ka i-bridge nga suba, which is the Jordan River. Makita nimo kung unsa pud ka powerful si Lord sa life ni Joshua when the time nga si God nagkuman kay Joshua nga Joshua dala ang Ark of Covenant dito ipaaswat sa imong mga priest dito sa Jordan, and then ang Jordan River nagubas.
o nakaagi ang mga Israelites people pasulod sa Promised Land or sa Canaan. And then, pagsulod nga sa Canaan, na sila kailangan i-conquer the food, which is kaning wall nga dako kayo. And this is inside the Canaan na ay kanagitawag nga Wall of Jericho. Everybody see wall. Wall. So, dako kayo nga wall, baga nga wall, nga kailangan nilang i-conquer. So, sa tawhanan nga panghuna-huna, Joshua, wa siya kabalungan sa iyang buhaton. So that's why in the chapter 2 in the book of Joshua, Joshua sent sa duha ka spy sa sulod sa Jericho. Guys, subaybayan nato ni kay para mas masabtan nato nganong na-involved nga mga tao dira later. So, sa sulod sa Jericho, nasa duha ka spy nga gipadala, of which is pag-abot dito sa duha ka spy, nakasulod sila sa balay ni isa tong balay. Rahab. Rahab is a prostitute sa sulod sa Canaan. Ibig sabihin kung prostitute, akabunan na kamo na yung mga anak. No. Isa pa na ako may exaggerate, di ba? No, ako may ikuan. But prostitute siya, in short, hugaw siya nga pagkababae sulod sa ilang lugar. Ay, hindi sa mga uban. But the thing is, kabalo mo, siya ang katong less fortunate, kato siya ang walay, o dili siya ginatagad sa mga tao sa sulod sa ilang lugar, and which is layo kaysa sa katilingban, because kani nga tao is considered as kanang gitawag unclean, and which is wala siya, hugaw siya nga pagkababae, and baba ang iyang level status sa society. And how come? In this story, God used Rahab to protect the two spies. So, ibig sabihin, duha ka spy, duha ka intel nga nagsulod dito, siya ang gigamit sa Ginoo nga mag-protect. Unexpectedly, ang nag-protect katupang mga dili kaaya-aya atubangan sa Ginoo. To make the long story short, niabot ang punto nga kaning gitawag si Joshua sa Ginoo. Then siya, but as commander of the army of the Lord, I have now come. I have now come. Then Joshua fell face down to the ground and reverent and asked him, what message does my Lord have for his servant? The Lord's army replied, take off your sandals, for the place where you are standing is holy. The same message nga gibuhat nga gihatag kay Moses, at ginihatag ni Lord kay Moses, and the same message po nga gi-message niya kay Joshua. Kay Moses, giingnan si Moses ni God nga take up your shoes because this is the holy place. Even si Joshua, giingnan po siya sa Ginoo, take off your sandals, for this place you're standing is holy. And then, dira nag-start sa chapter 6, makita nato mga kaigsunan, makita nato nga nag-start si Joshua, si God nag-storya kay Joshua, nga papaano i-conquer kaning wall of Jericho. So, lisod kayo para sa iya kung as atawhanon nga panghuna-huna, ingon ani lang nga wall, maglisod na matagsaka, di ba? Or daghan mga gagmay nga mga wall, or maagi mo dira sa padulong Cotabato Cotabato to Surala or Jansan, maagi dira sa likod sa Sharif Agua, bra. Dahil balay dira nga dako kayo nga taas kayo og wall, mura ka apatuan man yata na, di ba Sir? Dako kayo nga wall. So ang makawatan na maglisod na, pero gamay pa kayo na. Mubo pa kayo na, nipis na kayo na kumpara sa wall of Jericho. So let's say how to become more than conqueror. In the book of Romans says we are more than conquerors through him who loved us. So to conquer is to be victorious over an adversary. To more than conqueror means we are not only victorious, but we are overwhelmingly victorious. So ibig sabihin, grabe nga kadaugan. So, ibig sabihin, paano ta maka-experience og dako nga kadaugan sa itong mga kinabuhi igsoon. So, ato na siyang lantawon, base lantawon na to ang prinsipyo or principles sa book of Joshua chapter 6.
First, paano ito magiging mahimo o kanang ginatawag na conqueror? First, lantaw na to unsa ang declaration. And second, studyhan na to ang strategy. Ay kaduha, ay katulo, kaduha na doon. Lantawan na to, or studyhan po na to, unsa ang weapon nga gigamit nila. First, let's say, declaration. Wala nakabalo, or sometimes wala lang nakabalo, nga na declaration na gihatag ang Ginoo. Wala pa nag-start ang battle sa imong life, wala pa nag-start ang battle ni Joshua. Ingon si Lord, then the Lord said to Joshua, see, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men. Ibig sabihin mga kaigsunan, wala pa nag-start ang battle. But sa life ni Joshua, gideclare na sa Ginoo, daog na. Amen? Wala pa nag-start ang atong fights. Wala pa nag-start ang atong mga battles sa atong kinabuhi igsuon. Kabulo ko, nga gideclare na sa Ginoo nga magmadaogon ka. Amen. Amen? Mutuo ba ta na igsuon? Hello? Daghan kitag mga struggles sa atong life, pero sometimes wala na to na claim o wala na to na balaan sa atong kinabuhi nga dugay na kang giluwas sa Ginoo, dugay na kang nagdaog over Satan. Amen? That's why, what is the purpose? Na ato diri, we need to continue. Nga naman, to pursue everything, kaya nga naman, daog na ta. Ibig sabihin, dili ta mga pildi, dili ta mga talunan. Amen ba? Atubangan sa Ginoo, makita nimo si Joshua nga even markaingon siya og murag alanganin niyang life, but diri, I have delivered Jericho into your hands. Di-declare sa Ginoo, na declaration ng Ginoo nga Joshua, magdaog ka. So, ibig sabihin, kung buhaton ni Joshua, anak? So, buhaton niya, gibuhat niya, unsa ang command ni Lord. So, studyhan na ito unsang strategy. First, strategy niya yung gibuhat is kanang gitawag og consistency. Pag may tag consistency, unsa nang consistent? Sa Bisaya gani kanang pagka malahotayon, tama ba? Kanang tuloy-tuloy, dili mag-stop. Dili ang strategy. First, march around the city once a day for 6 days, and the 7 priests carry trumpets or ram horns before the ark. First nga strategy or gitudlo ni gisulti ni God kay Joshua, Joshua, buhatan ni. Magtuyok mo sa wall of Jericho for 6 days straight. Way lapang, way hunong-hunong for 6 days. O ang 7 ka mga pare, sugua sila nga mag-alsa sa trumpet o magsunod sila sa Ark of Covenant. Ark of Covenant is very important sa ilang laban. Nga mag-una ang Ark of Covenant because the promise and the covenant ni Lord na dito. So it means the Ark of Covenant, the holy presence of God is there. So dapat di sila malayo dito. Ikalawa, you shall not shout or make any noise. Joshua, pag butuyok mo niya sa wall of Jericho, ayaw mo pagsaba-saba. Katulo. Sana na katulo. On the 7th day, you shall march around the city for 7 times and make a shout. Dili pa sila mo saba. So, atong isisahon eh. Ingon ni Joshua, ayun, march around the city. In Joshua chapter 6 verse 3, march around the city once with all the armed men, do for these 6 days. You can imagine. Ang command ni Lord, tuyuko na to ang wall of Jericho. Actually, gusto na ako i-emphasize po ni nga, sometimes nahimo po niya siyang doctrine today, nga, ay, mag-Jericho walk ta, because doing this, like this, like that. No? Pero ang kabalo mo, ang principle? Is it applicable today or not? Or wala pa ginasulti? But, dili, sa ilahang time, sa ilahang context, 9 hectares, gituyok nila 6 days. Kasi kung mag-wall of Jericho, kung mag-Jericho walk mo dala, try ninyo, 6 days po. No? And then, pag abot ng 7 days, pikapito po ka mo tuyok, pag ikapito, masyagit ka, tapos tumba ang building, or tumba ang mga kuhan, or yan na.
But nandaw na to, dili ko na anak kasayon o dili ko na anak ang prinsipyo nga itong makuha diri nga topic. Strategy na first na itong makuha is about consistency sa hapon. Nga, in the first day, kabalo mo pagtuyok nila in the first day, subay ang mga Israelites, sunod sa mga priest, and then ibalik sila pag abot sa ilang isugdan, and then unsa inyong ma-imagine ato? Kapoy dili. Kapoy. And then sa ilang pagtuyok, imagine mo, dili sila magsaba, dili sila magstorya. No, ibig sabihin, lakaw lang ka. Lakaw lang. Mura ka o sunod-sunod na ka. Pinaikot-ikot. Sanay naman tayo pinaikot-ikot. Pero walang patutunguhan. But you see, first day, try to imagine. Siguro sa uban dito nga mga Israelites, nagayaw-yaw, naingon na siguro, gibuhat naman na mo magtuyok. Pero wa may lagi nahimo. Bisan gamay lang lagi sa wall, wa pagi ko nakita. Sometimes, Christian as we are, giingnan na ganita, mag-start mo devotional, mag-start mo prayer. Pag-start ng prayer, nag-pray naman ko, pastor. Yung mga dyan po hinahitabo, pag-augman, iundang prayer. Nag-start ng devotional, naka 5 chapter na. Pag-abot ng wala may nahitabo, nag-stop. Oh my God. Kabalo, and the second day, gibuhat dyan po nila, magtuyok-tuyok, pinaikot-ikot ng dyan sila. And then, dyan po hinahitabo. Ikatulog ka anlaw, nagtuyok na po sa wall of Jericho. Wa dyan po hinahitabo. Hindi continue to obey, to follow kung ano sa ang command ni Lord sa ilang life. It doesn't mean nga kaya gibuhat na nimo na ano dayon, di ba? Sometimes dili na to, bridge ta dayon sa tong situation karon sa tong life. Christian as we are, imagine sa ilang time, they never stop sa pagsunod sa Ginoo. Siguro sa tong panahon karon, gamay lang sugo or gamay lang command na okay, magbuhat og prayer meeting ta, come. Pag the next prayer meeting, kay wa ni abali, kay wa ni hitabo siyang prayer. But ang message ni Lord is kanang gitawag consistency, tuloy-tuloy. Ibig sabihin, mupadayon hangtod sa end, dili ta mo stop. Kaya may kaawa pa may, bisan pagliki, wa dyan kayo makita sa wall of Jericho sa imong first tuyok, sa ikang duhang tuyok, wala Japon. But igsuon, ang mensahe sa Ginoo, kailangan ka mo padayon. Yes. Amen? Yes. Simba ka karon. Tapos simba ka, kaya nakay gustong pangayon sa Ginoo. Tapos pag uli mo, way nahitabo. Di na ka mo simba next time. Stop na lang ba? Hindi namang message ni Lord, consistency. Makita niyo na sila tong mga tao nga giluto maayo sa Ginoo for 40 years sa wilderness and then gidala sa Kanaan. And you see, pila pa lang ta ka years giluto sa Ginoo, pila pa lang ta ka years nangalagad sa Ginoo. Sometimes makaingon na ta mo stop na ta, mo quit na ta sa pag-serve kay Lord or muhunong na bata ani atong gibuhat. But no, the message ni Lord igsuon, we need to continue. Kung gusto ka maka-inherit sa land of promise ni Lord, nga heaven today, is we need to continue to pursue sa pagpangalagad sa Ginoo. Even lisod, even sa paminaw nimo wa na kay padulngan, or paminaw nimo murag walay pulos ang iyong ginabuhat, but dako kayo impact sa Ginoo at ubangan sa Ginoo ang imong gibuhat. Any part of the ministry sa church, asa man ka nga ministeryo nga gigamit sa Ginoo karon, ayaw paghunong sa imong gisugdan. Because I believe kung na may breaking nga nahitabo sa imong life, may breakthrough nga mahitabo. Amen? Amen? Ibig sabihin, na ay mga maayong result nga mahitabo sa itong kinabuhi. Ikaduha, makita na you should not shout or make any noise. Kabalo mo, lisod kayo ni sa ilang part. Isa sa command ni Joshua, nga dili gikan sa Ginoo nga dili sila dapat magsaba-saba. Kay kabalo mo kung gialam sila magsaba-saba, second day pa lang gayaw-yaw na. Ang sabi ni Joshua, wala na ginahitabo. In the third day, Joshua, ano sa pa man eh?
Try to imagine. Kita po po ito, asabaan kayo, magyaw-yaw, mag-complain sa Ginoo. Lord, usa man ni Lord, okay naman ko na gina-pray sa imo, wala pa dyan nahitabo. Imagine sa ilang life. Naga-work, naga-move sila, padayon. Hindi sila mustang. Ingat siya, that Joshua had commanded the army, do not give a war cry, do not raise your voices, do not say word until the day I tell you to shout. Giingnan sila, ayaw pagsaba-saba, ayaw yung pagtingog-tingog, habang nagtuyok-tuyok mo tira, tuyok lang. Sunod lang. And that is a way na makita nato kung papaano sila, kung unsa gina-develop ang ilang heart, ang ilang patience, ang ilang self-control, papaano face ni nga mga battle in life. Ginasultihan ta sa Ginoo mga kaigsunan today that we never stop. Stop murmuring. Stop complaining to the Lord. Lord, wa pa ba nahitabo? Lord, ino sa mani? And then learn to keep silent and pray and focus to the Lord. Amen ba? Amen. Are you with me? Amen. Kita na itong mensahe ni Lord Soan? Imagine na ito na, pag-abot ng 5 days siguro, kapoy na kaya sila. Until wala siya po hinahitabo. Kung ikaw na adito mo padayon pa ba ka? 9 hectares mo gituyok-tuyok. And pagpito ka adlaw. On the 7th day, you shall march around the city for 7 times. Oh! Dili lang kaisa nila tuyukon ang Jericho. 7 times. Unang tuyok na po siguro nila, wadya po hinahitabo Joshua. Silang heart na to, kaya bawal mo sila masulti. Bawal mo sila magsulti, bawal mo sila muhilak-hilak. Bawal ang inoe, in short, bawal ang OA. Inay mo katapad. Ang Kristohanon, bawal gin ang OA diha. Kay reality ang atong ginatubang sa pagpangalagan sa Ginoo, bawal ang OA. Grabe po naman eh. Sige, kung hindi mo gusto, balik dito na sa time ni Joshua, o balik dito sa tuyok-tuyok dito sa Wall of Jericho, and then realize and learn from them. Uy, grabe, ang commandment ni Lord sa ilang kinabuhi. Kaya kung di ka mo follow, ang law mangod na sa army sa Israel. So ikaw nga Israelite, sunod ka. Ang uban siguro ito, may pagwa, minihawa sa Egypt, ang uban na ito, dagan sila mga yaw-yaw. Sila pa ang gisave, sila pa ang giyaw, nagayaw-yaw. Kabalo mo, even sa time, paggikan pa sa life ni Moses, katong gikan sila, nga gisave sila, nga nag-travel sila, gayaw-yaw, ng uban ng mga Israelites. Sila pang gitabangan, sila pang gisave sa Ginoo, sila pang gayaw-yaw. Naba na yung mga Kristohanan karon nga sila pa gisave sa Ginoo, namatay pa si Jesus sa krus sa Kalbaryo, di paulaan og dugo, tapos kusog pa mo yaw-yaw. Kusog pa mo reklamo at ubangan sa Ginoo, tapos i-blame pa si Lord. Lord, gusto man siguro nila kasi Lord mo nag-Jenny in the battle nga, pag gustong nga nakaisulti, mugawas na yun. Brothers and sisters in the Lord, God reminded us to become faithful, more faithful at ubangan sa Ginoo. On the 7th day, they got up at daybreak and marched around the city 7 times in the same manner. Kung ano ito ilang ginabuhat for 6 days, kung ito ilang ginabuhat. Except that on that day, they circled the city 7 times. The 7th time around, when the priest sounded the trumpet blast, Joshua commanded the army, shout, for the Lord has given you the city. Hallelujah. And then makita na ito mga kaigsuunan, anay dako ang gibuhat ang Ginoo sa Jericho. And we do believe today that if we continue to follow this strategy, yung maging consistent na atubangan sa Ginoo, kabalo ko o kabalo ang Ginoo, yan ay buhaton siya sa iyong kinabuhi. Amen ba? Ingay mong katapad, ayaw hunong. This is a reminder nato today. Di kita mahunong. Amen? Try and to look and imagine
sa mga Israelites people during this time. Kumingon sila nga, Joshua, di na mo kaya, magpabilin na lang mi diri sa Jordan River, magpaanod na lang mi. Oy, asa ka? Di ba? Di na ako kaya, Joshua, kapoy na kayo. Swerte na kita karon, hindi na maglakaw, kinamtay motor. Lakaw mo yun. Di ba, daghan pakita yaw-yaw sa pagkinabuhi or daghan pakita mga murmur at umbangan. Sige, Lord, unsa man ni? Lord, unsa man ako nahitabo sa akong life today? Diri po gi-remind sa inyo igsuon. Hinuktok ko ni study ko maayo. Grabe ang strategy nga gihatag sa Ginoo. Tulo ka pa nga pamagi. Ang resulta, kinahanglan jud ka maging consistent. Padayon ra jud. Dili ka mag-stop at ubangan sa Ginoo. Amen ba? Amen. Basin pag-abot og 2026 wala na mo kay mag-stop na. Dili ana. Basin may kawa lang ko na taga Christmas gift mo, stop na kas pagpangalagay sa Ginoo. Halit lang nga bagay yan. Di ba? Tiwala lang kay Lord. Amen? And then, let us study the weapon nga gigamit nila. Sa weapon nga gamit nila. Kabulong nga this fight is not all about the fight of kanang gitawag niya kailangan og kanang pusil, sundang or sword or sa anak. But kabulong mo, ang weapon nga gamit nila is kanang gitawag obedience. Everybody say obedience. Obedience. The Israelites followed their leaders unto God that leads them to victory. Everybody say victory. Victory. Kadaugan. Ibig sabihin kung gusto ta maka-experience o kadaugan sa atubangan sa Ginoo, kung na kayo magina-fight ng mga battle today, O-B-E-Y. Obey sa commandment. Obey sa word ni Lord. It's because mo ni naghatag or naging fuel sa Israelites nga nahimo silang victorious atubangan sa Ginoo. Amen? Lantaw in verse 20. When the trumpet sounded, the army shouted, and at the sound of the trumpet, when the men gave a loud shout, the wall collapsed. Hallelujah. So everyone charged straight, and they took the city. They conquered the whole city. Amen? In our life today, kasi matag mga walls ang gina-face sa atong life. But we need to become more than conquer at ubangan sa Ginoo. Dili ta mo stop. But instead nga mag-murmur, ang atong buhaton is to obey at ubangan sa Ginoo. Amen. Amen? Hallelujah. Obedience is the key para magkakaroon ng victory at ubangan sa Ginoo. What will happen sa imo kung di ka maminaw sa Ginoo, kung di ka musunod, di ka mo obey sa iyang commandment? So, nasa imo ang choice. Nasa ato ang atong pagdesisyon. Kung mo-obey ba ko kay Lord or mo-disobey ko kay Lord. But ingon ang pulong sa Ginoo, if you love me, obey my command. Amen? Amen. Kung love naton si Lord sa atong nga life, sa atong nga kinabuhi, kinahanglan sundo nato si Lord. And let the will of the Lord mo'y magapanguna sa atong kinabuhi. Walay mahimo dili na to ma-learn nga walay mahimo ang ato ang kanang gitawag human effort, even though nga nagpadala si Joshua og spy dito kay para paano i-conquer ang Jericho. Wala. Pero kabalo mo, si Lord ang nag-make way, nag-show og miracle sa ilaha. Nga dili na kailangan nila bukon pa to, tiltilon pa tong wall of Jericho kay kabaga ato maglisod ba ni tagtiltil aning semento na to nga ni nipis lang. How much more yung nato ang kadakabaga ang wall of Jericho. But sa power sa Ginoo, walay imposible. Amen ba? Amen. Kaya niya buhaton. And then, makita na to, ang Biblia nagsulti mismo, the wall collapse. Hagsa yun ang wall of Jericho. Kung mo, obedience, everybody say 1, 2, 3, go.
Obedience is the doorway to miracle. Diri mag-start muna ang open door sa tuang life nga diri mo sulod ang milagro sa imong kinabuhi. When the time nga mag-start ka og decide, I want to obey the Lord. Ibig sabihin, obedience is dili ibig sabihin nga gikan lang sa imong baba nga I obey. But it involves human efforts, action. Nga kailangan ako buhaton, kailangan ako sundon si Lord. Adto jud ko. Buhaton ako ni. Amen ba? Amen. Klaro ba na sa tong tanan igsoon? Sabtan ra ba na tong mensahe sa Ginoo? Dili pa tang tapos dira. Because behind sa victory nga nahitabo sa Israel dito sa Jericho na ay faithful nga Rahab nga nag-help sa mga spy nga nag-preserve dito sa Jericho. And makita na to, the city and all that is in it are to be devoted to the Lord. Only Rahab the prostitute and all who are with her in her house shall be spared because she hid the spies he sent. Kabalo mo, nga na-promise ang mga Sulaites kay Rahab. Muna yung pag-abot sa time niya nahugno ang Jericho. Isa lang ka-building ang nabilin, nga gibilin. Only the house of the prostitute. Amen. Sa balay ni Rahab. O ang tibok household ni Rahab na save o gibilin nila o mura ang wak gipatay dito sulod sa Jericho. Tungod ba to kay prostitute si Rahab o gibilin? No. Tungod to sa pagka-faithful ni Rahab atubangan sa Ginoo. Nga even dili sa worthy atubangan sa Ginoo, pero nasa pwedeng mabuhat atubangan sa Ginoo. Amen? Amen. Sometimes ay tawag dili naman ta worthy atubangan sa Ginoo. Hugaw kay ta nga pagkatao, pero nalite pwede nga mahimo atubangan sa Ginoo. Like Rahab, unsa yang gibuhat, gitaguan niya ang mga spy nga gikan sa Israel. O katong mga spy wala napatay sa sulod sa Jericho. And then muna ang promise, muna may nga ang promise nila gi-keep to nila o gi-show nila sa life ni Rahab after nga nag-collapse ang wall. Makita mo sa video ganyan, di ba? So, diri sa verse 22, Joshua said to the two men who had spied out the land, go into the prostitute house and bring her out, and who belongs to her in accordance with your oath to her. That's like promise. Yes, tago ilami ipakuan dito. Kay kung moabot ang panahon nga dugmokon ang Jericho, dili mo ipaapil. Makita na to unsa ka faithful si Rahab. And this is the message for us also. Even we are not worthy atubangan sa Ginoo, hugaw man kay ta kapag katawo atubangan sa Ginoo, inay imong katapat, pwede kang gamiton. Kinsa may perpekto atubangan sa Ginoo na adiri karon. Di ba wala? We are all unclean atubangan sa Ginoo. Pero pwede tang gamiton para sa kahimayaan sa Ginoo. Muna ingay mong katapat pagpagamit. Lain po kayo manggagamit ka sa Ginoo. Pagpagamit atubangan sa Ginoo. Like Rahab, even though wala siya kabalo sa iyang pwedeng mabuhat, but only thing nga pwede niyang mahimo ug matabang is taguan ang alagad sa Ginoo. Amen. Amen? Amen. And then Rahab is nahimo siya nga part sa messianic prophecy. Kabalo mo sa itabo, Rahab nakasawa kay Salmon. Salmon is gikan sa tribe of Judah. O nakaanak sila ni Boaz nga nakasawa ni Ruth, dili sa Tirot ha. Ruth, which is katong makita nato sa Book of Ruth nga gahit yung ulo, and then mahitabo nga gidisiplina sila sa Ginoo. Muna sila si Boaz ug si Ruth, nag-asawahay na sila. And then nakaanak sila og ang pangalan Obed. O si Obed nakaanak pod siya og Jesse. Naminyo na si Obed ha. Then si Jesse ang anak. Si Jesse
nakaanak siya og David, which is ang kaliwat ug ang lahi sa tong Isaya nagagikan sa kaliwat ni David. You see, this woman nga lantaw na to unworthy atubangan sa Ginoo, pero gigamit siya sa Ginoo. And di lang sa basta-basta magigamit because naging part siya sa messianic prophecy or among ginagamit sa Bible School method narrative. Ginaingon. Kabahagi siya sa messianic prophecy. That's why wala rason igsoon. Di ta pwede maingon nga we are not worthy, di na ta paggamit sa Ginoo. Sometimes we can say sa ourselves nga di mo ko angayan. Action na kagkaluya. That is mo nang gitawag lie nga gibuhat ni Satan nga gibutang sa imong utok. But the truth is 2,000 years ago giluwas na tang tanan sa Ginoo. Gistubos na tanan sa Ginoo. That's why kitang tanan victorious na atubangan sa Ginoo. Amen ba? Amen. So that's why kita tayo kung kita victorious, sa may buhat sa mga victorious. Ibig sabihin, di tayo magluya-luya sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Mao ni ang panahon nga kinahanglan ta nga magkalayo sa pagpangalagad sa Ginoo. Di na ibig sabihin nga kailangan ta magligo og gasolina dabdaban kasi impierno na na. But the point is magkalayo ang atong kaugalingon sa pag-serve sa Ginoo. Dili kay moabot og Sabado sa gabi, Domingo na po, simba na po. Muna maghimo mong birthday na ni mo ang simba. Sa musician po na, Sabado na po, devotion na nabutaan tapos mag-practice po. Hoy! Puna'y victorious! But you see, brothers and sisters in the Lord, pag victorious, we are excited. Yes. Amen? Amen, mga tapat, excited ba ka? Or birthday na naman mo, simba na taga-Domingo. Tingin na, birthday na mo, simba. Init kayo, travel na po may, wala. Sige, cambio na lang mo, balik na mo sa time nila Joshua, tapos maglakaw. No? See, guys, this is the message ni Lord sa ito ang kinabuhi. Mahimot ang conqueror at ubangan sa Ginoo. Ibig sabihin, pag mahimot ang conqueror, victorious na atubangan sa Ginoo mo. Fight. Until the end. Never ta nga mo stop. Dili ta mo, example ka na, di ta mo ka nang muhunong. Siguro mo bati man tagkakapoy. That is normal sa tong life. As human as we are, mubati tagkakapoy, kaguol, kaluya. But, ang maghatag na ito kadasig is ang message ni Lord. Because that's why we need to continue to read your Bible. We need to continue nga magbasa, magtuon sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Kaya mo na yung maghatag na ito og fuel na mapadayon ta sa pagpangalagay sa Ginoo. Because dugay ng panahon, madaugo na ka. Sometimes, makayon ka, maluya ka. Sometimes, yung ka, feeling mo, feel nita, tungod kay ginabutang sa atong unahuna ni Satanas, nga luya ka. Weak ka. But, dindot po na siya nga part sa itong kinabuhi, nga we acknowledge nga we are weak because kailangan nato si Jesus sa itong life. Yes. Kung weak ta, kailangan nato Jesus sa itong kinabuhi para mahimo tang strong atubangan sa Ginoo. Amen ba mga kaigsunan? Para ba tayo natulan karong habuntagon? I hope na naara. Wala si Jesus na po. Gikan pa diay sa lahi na Rahab. What are the walls standing in your life today? Wala pa pangutana. Before yan. O sa mga walls or mga hadlang sa itong kinabuhi nga dito makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. O sa mga common hindrance sa itong kinabuhi nga nung mabot ang time na mahimot ang sometimes init, sometimes bugnaw. Kanabang nabatay fear, doubt, or even your past mistakes. Mo ba na sometimes mo na yung hatag o wall, yung hadlang sa mong life to continue in serving the Lord? Brothers and sisters of the Lord, trust God beyond you can see. And those walls began to fall.
Amen ba? Amen. Kana ang mga wall sa mga kinabuhi. Isalig sa Ginoo. And then the Lord will make a way. Because we believe, yun pa sa kanta gina, He is a miracle worker, a promise keeper, a light in the darkness. Amen ba? Did you believe na si Lord mag-show miracle sa tuwa? Amen. Amen ba? Ginaya lagi. Amen ba? Amen. Praise the Lord. In conclusion, if we put our faith in God and follow His commandments, even when they seem foolish to us, He will perform great and awesome deeds and give us the victory. God bless everyone. Amen. Palakpakan natin si Lord na exhort. Bless pa mo ron? Yes. What is your wall? Kabalo mo, ang wall of Jericho, ang sunod, Kanaan. Bago sila makasulod sa Kanaan, they must destroy walls. Ang Moses generation, wala yun kasulod sa Kanaan. Patay sila tanan sa wilderness. Ang nakasulod sa Kanaan, Joshua generation. Nganon tong panahon ni Moises, walang kasulod ang tao ni Moises. Gahi ug ulo. Pag mayingon ang Dios, ayaw mo og kaon ana, mukaon yun. For 40 years, milagro gihatag sa Dios sa ilang tao. Gahi ug ulo, milagro. Ningon ang Dios kay Moises, I've done everything. Libre ang kuryente for 40 years. Kay naa sila pillar of fire by night. Pagkabuntag na ay clouds. Gatabon sa ilaha para di sila makaging sa init. And yet, di gyapon mosunod. Dira na sulat, ang man shall not live by bread alone, but by every word. Gilamoy thousands of people, gilamoy nabuak ang yuta, gikaon tong mga taong gahay ulo. Gihurat kining Joshua generation, mo na ang gitrain, nganong gipatuyok lang sila unom. Gitanaw ra sa Dios kung musunod ba gyud sila. Katong nagtuyok-tuyok, mo to ang naging great leader sa Israel. Iyo niya tuyokan nyo 6 times. Walay mo tingog, walay mo singgit. Gapaminaw ra ang Ginoo, wala gyud gabagulbol, naminaw sila. Dalhan nyo ang Ark of Covenant, sunod, tuyok, for 6 days, way saba. Pag mayroong galing way saba, yung mo saba. Kita po, ay ato-ato alam niya maghain yung chismis. Oo, magkahuman ang istorya. Tingnan, kamalukan ang yung istorya gana, prayer request ko. Ang prayer request niya hala, nabuktisan dahil niya. Ang uyak niya, pero ato-ato ha. Ako lang isultihan. Mo na, di ka pwede mag-lead. Pansin niya? Mo na kasagaran. Ang dili ginahimo nila. Mo na nga nung 6 times, gitanaw ra sa Diyos. Pagtuyok nila, ikasiksing niya, Joshua, sa ikapito, tuyokan ninyo 7 times. Usang rasa sila nag-start, kay 9 kilometers na. Tuyokon ninyo to 7 times. Sa ikapito ka adlaw, 7 ka bisis tuyok. Sa pag-ikapito ka tuyok, kung asa sila nag-start, dito ta, dirita magtingog niya ha, dito, 7 times. Napoy tigihap. Kabalo mo itong gasunod, walay ka bagulbol. Nayuban, sige, nagsimba, sige, prayer meeting, wala man po'y, kuhan, ginag, hilog. Nayuban, kasama yun. Mauna, nganong, wala sila ga-prosper. Pero pagka 7 times, nganong nalipay kay Diyos, pag singgit nila, hugno ang wall of Jericho. Kabalo mo ang wall of Jericho, kabaga, 4 kakalisa, ay 6 kakalisa ang pwedeng mudagan sa ibabaw. Anak kabaga. Ang spy ni padala, nangita lang asa ang dalan. Asa ang road, makasunod sila para girahon. Walay dalan. Pagkakita ni Rehab sa duha ka spy, kabalo mo sa gingon ni Rehab, o Israelite. Kita nyo, nadungog ninyo? Tingin niya, Israelites. Pagkadungog niya, nga na ang mga spy, hilom siya. Wala nagtingog-tingog si Rehab. Pahiluman yung bata, please. Wala nagtingog-tingog ang babae. Wala niyang isulti. Wala siya nag-shout. O siya yung gihimo niya? I know. Kaming tanang mga naadri sa wall of, sa Jericho,
Walay laing gichismis, kundili ang inyong Diyos. Your God is the best God. Your God is grabe ang inyong Diyos. And naghadlok ang mga kings because your God will destroy the city. Kabalo sila. Can you imagine? Wala pa na-destroy ang city, kabalo na silang maguba. Hakadlokan na sila. Sabi niya, your God is the best God. Muna yung ni Rehab. Si Rehab prostitute, pero napaminaw. May uban sa ato, dire tarong ang kinabuhi, walihan ni mo pulong sa Diyos, di maminaw. Sino ka mga babog ni mga. Pero si Rehab, prostitute, napaminaw. Who is the God of Israel? The God of Israel will destroy the wall of Jericho someday. These people will conquer the city. Kabalo si Rehab. Murang anong gitago niya ni Israelites, kaya nga naman, tama gingon sa Diyos kay Abraham, the people will bless you, I will bless. Those who curse you, I will curse. Kabalo si Rehab. Kung kinsa ang mutunglo sa ila, tunglohon sa Diyos, ang mo bless, ila mo bless po. Inyo sir, pinumdumi ba yan pag-atake? Ihatag na sa Diyos ang Jericho. Ihatag tong pulang ang pisi. Red thread. Hindi, higot nis bintana. Para pag mo-atake na may higot ya, the Lord will preserve it. Kung sibot pasabot, that is the representative that the presence of God was there. Ang pula nga thread is the blood of Christ. Giportrait na, paghugno dito, pagtuyok, ang mga angels gadalagmaso, gibagbag ang wall of Jericho. Katulang nga wall, bintana, wala gitandog sa mga angels. Why? Protektado ka sa blood ni Christ. When death will attack, God will protect you. Amen? Pagsunod nila Joshua dito sa Nikabo, muna ang Joshua generation, pag musulti sila, mag-preach sila, they obey the word of God. Hello? Everybody say obedience. Muna ang purpose. What is your word? What is our enemy? Kabalo mo sa enemy? Comfort. Comfort is the enemy of growth. Tudluan mo, di maminaw. Maayo ka pa na ako. Mo na gini pastor nga nani nani. The enemy of success, katamaran. Everybody say katamaran. That is your wall. Mo na daghan mga Kristohano na religion pero wala ka grow. Why? Comfort zone. Gabi na matulog unto mo mata. Dayon gusto blessings. Paano ka i-bless kung wala kay trabaho? Get out from your comfort zone. Mo na akong ginamin. Your comfort is the enemy of growth. Muna ako pag nag-painting, mahalin ka. Di dagang kong order. Sir, nagpila na. Isa ka painting ko, 15,000. Ang tulo, 30,000. Na ako'y 60,000. Why? I have believed, pag ako nag-work, ako nagtrabaho, get out from your comfort zone. Dapat mo trabaho ta, para na success. Hello? That is your wall. That is the enemy of poverty. So, pag yun isa, nara ha, most people gustong success. Everybody say success. But dili gustong struggle. Diba ito struggle? Pero gustong success. Pero di gusto mo trabaho. Di gusto mo lang for 6 weeks. Ako'y managbayang po study, pastor. Dahil nag-ulog, di ko na sunod. Basta sunod lang. Ilong. Ay, naman na siya. Sorry, di nagkagilong. Pagpalusan na lang. Silence. Ito niyo mga sabaan, muna pero may matampalusan. Hindi na hilom. Pag imuhan ng kaistoryahon, mula mo po, ikaw sulidan, mula mo, kalang, magsulidan mo, sunod ka lang. Kita mo. Pero pag nasgawa, sige pa mo yan, baga po na niya. Sige na una-una, nag-words. Pero ba't sa mga ito, ulo ko, pastor. Pag ikapito ka na, tingog ka. Pero pag patingogon, dili. That is the whole problem, reality. Pag sunod ni Joshua, mo itong pag-abot nila ni Joshua, gitudlo nila sa new generation, sundan nila word ni Lord, righteousness. Pag yung righteousness, mo ni buhatan. Mo nang nag-success sila. Pag-abot sa Israel, sila karon ang the strongest nation sa buong kalibutan. Gikahadlukan sa tibuok kalibutan Israel. Amen. Powerful sila. Antod karon. Bisan ng Amerika, di nila gustong tandugon. Pag itandog mong Israel, nangita kaglabad sa ulo. Ana ka powerful, sila lang ang may kutsi galupan. Sila lang ang may armas nga the David sling, katong tirador ni David. Katong makita ni mo ilang buwan, sila lang ang may proteksyon sa taas. Paluparan mo bisan sa isa, di ka mutog pa sa ila. Because prepared sila. They are the strongest nation. Pag musulti ang king, 7 days ka lang. 7 days ka pulbuson kayo nila.
Dili sila madalaog. Kining imo nimo negotiate imong trabaho ng Israel, no? Pag siya 6 days ka lang. Pag di mo i-surrender, I will attack you. 6 days, I will destroy your country. He will destroy your country. Ginaghandlukan sila unto the Lord. Why? The promise of the Lord naa sa Israel. And ang promise ni Lord sa inyo, tuhi. Hello? Natuo ba mo, gibless mo ni Lord? Amen. Di siya, wala man yun. Gibless na mo. Kita ninyo si Rehab. Wala pa na-destroy ang Jericho. Nakita na niya nga, Jericho hugno na. Because pag mag-start si Lord sa inyong life, God start at the end. Bago siya mag-start. Mo bito na, for I know the plans. I have Plans what? to prosper you. Not to harm you. Ang plano ni Lord, i-prosper ka na niya. Prosperous na kadaan. Gisulti na ni Lord, tuhuig. Yes. Pero yan, wala man, pastor, tuhuig gani. Ano ba? Muna gusto sa Diyos yun niya, I know the plans for you, not to harm you. Muna kung harm na ako sa inyong life, ayaw gimahay kay Lord. Lord, tama na ni pagsulay sa kong kinabuhi. Excuse me. Kanang nahitabo sa imong life, bunga na sa imong gihimo. Yes. Wala kay kwarta, imong review ko, pahawa sa tanas, wala kay kwarta, pahawa. Hindi ikaw galingkod, buwan ka lang, parang mabot kwarta ni mo. Wala ka nang itag trabaho, galingkod ka, buamot ang grasya, prayer. No, that is the enemy of success. Salaman, comfort. Get out from your comfort zone and pagitag struggle. Pag-struggle. Kabalo mo ang taong successful sa kinabuhi. Katong gapulaw sigig trabaho. Kanang iyang ginaisip trabaho pero pag ulit paghahayag buntag may kwarta. Pero itong gatong kalo gahigda dito pag matag-buntag may makaon ulcer. Why? Your comfort makes you trouble. Reality ang pulong sa Ginoo. Amen? We are blessed. Ingay mo dapat i-bless ka na ni Lord. Get out from your comfort zone. Find the struggles in life. Pangita ang tanan nga gihatag sa Diyos sa imo. The promise of God i-claim. Muna kani makita ko ni Joshua, nakita ko si Rehab. Lord, thank you sa life ni Rehab. Amen. Nga naman, si Rehab, nagsulti siya. Nakatindog ba ang wall? Ang gipangita sa spy, nakita mo may asa may maglusot, asa may muagi, among gipangitaan, ang gate sarado man tara. You Israelites, people gakurog sa inyong Diyos. Nadungog na namo nga kini nga siyudad ihatag sa Dios sa inyohang mga kamot kani mga kuan mga pulbos mga matay sila. Sir, pag musulod ang Dios dere, patyon sila kanan. Ayaw niyo ko kaninti, isip niyo ko pamilya. Kita nito. Kita na ni Rehab kung sa result. Why? The God of Israel is good. Yes. Pero kita, dugay na nangalagad sa Diyos for how many years, wala gihapon ninyo na feel ang success sa inyong life. Come on, church! Claim the words of God. We are successful. Yes. Dagan kayong Kristohanon, makaluluoy, pubri, pas-up-up. But you have a great God. You have good God. Pero wala ma-feel. One of the mayaman na tao, dali mga ko sa ospital. Nakaingong ko siya. Your money cannot buy joy and happiness and gladness. Kita ninyo? Ano man, the presence of God, I understand the word of God, that makes me happy sa kinabuhi. Kaya ang pobre o dato, parehas lang gibati. Sila dagang kwarta, dalabad ang ulo. Kita pag may kwarta, labad po ulo ta. Same rata. O status sa life, tama man eh. Pero, naasa imuhang pagpangalagad sa Diyos ang success and happiness sa kinabuhi. Break the wall sa imong life. Go. Break the wall. O sa enemy daw, you are your habits. Sibot-sabot. Natingin. Usay mong habits, muna ka. Ang habits mo ba, kanang ganahan ang kamusimba, simba lang ko siguro, pagganahan ko. Sige. Pag prayer meeting, bro, kalakawon ko dili. Dili na lang. Habits na. Struggle, go. Pag panahon sa practice. Panahon sa prayer meeting, go. Pakita ninyo sa enemy that you can conquer everything. Yes. Unsay circumstances, unsay babag, unsay wall, go. Banggaan na, imasi mo na. That makes nag-change ang akong pananaw in God. Nakita na, studihan ako. Dito nag-change ang akong pananaw sa kinabuhi. Dili ang inyong apan. Dili ang ako ang pagka-PWD ang problema. Ang usalaman, ang willingness to claim the promise of God that I will bless you, not to harm you. I give you hope and prosperity. Claim it. Siya ang nagsultihan na, di pagkita ninyo. Ako mugawas ko karon.
tanong mga tao profesional, Pastor, kanako kung kaya mayor. What makes difference sa uban? Because of the presence of God nga naa sa imo, you are different. Hello? Pakita ninyo, nga lahi ka, pakita yung Satanas. Pag makita yung Satanas, nananing prosperity, nananing prosperous. Prosperous ko, bisan wa kay kwarta, but you are millionaire. Hello? Tanay mo tapad, 10 million ka. Ang problema mo, di ka nagtuo sa pulong ni Lord. Nagtuo mo, magkasakyanan mo. Amen. Sa una, pag nakay bike, dato ka kayo. Way back 1990s din, no? Ako matubog Santa Cruz, agriculture hike lang. Oh, pero sa ako ang bike. Ano rin kong giisip? Huwag kong sanga sa ipil-ipil, balion, himuong traktara sa dalang. Traktara. Kaya ang miller sa una, tulo 50. Ang more, 10 pesos, isa kataha. Sipon mo na, tuon ako ng Santa Cruz. To agriculture, balik-balik ko. Mamunit lang o kwarta. Sipon mo makaipon ko 17 pesos. So what do you think? Minunaryo na ko paminaw. Bible study sa Yusan, hike, San Mateo. Eh wala yung motor. Karon sa isa ka balay, tagtulo ang motor, upat ang motor. Di pa muslim ba? Mm. No. Kung siya diferensya sa una o karon, you are blessed today. Amen. God will bless you more. Believe His word. Pag-abot ni Joshua, muna kita ang more than conqueror. Everybody say, you are more than conqueror. You're Nga more naman, than si conqueror. Christ itapos na wala ka naghago. Kita mo, claim na ng promise ni Lord. Kita niyo si Joseph? Si Lord, gaumpisa pirmi sa tumoy. Pansin niyo, ngayon ako, gaumpisa sa tumoy. Si Joseph, nag-dream, Dad, saman, nag-dream ko ba? Saman, ang mga bituon o ang adlaw, pati ang moon, nibaw down sa ako. Anak yung suon niya. Sibot pasabot mo dong. Kami, ng mga 12 nga mga igsoon, kami mga igsoon mo, pati mama na itong papa, mubaw daw ni mo. Ipakita siya. Tapos saan? Nakita na po niya ang mga uhay, nibaw daw sa iya. Uhay. Naadaw ihay. Isa, hindi pa katong 11 ka uhay, 12, nibaw daw sa ako ang uhay. Hindi labay sa siyang igsoon. Nga naman, nakita na ni Joseph ang iyahang end. Ang iyahang end ba? Ipakita sa Diyos. Pero wala, ipakita ni Lord ang dalan. Ang struggle sa iyahang agihan. Nga mapriso dahil siya sa Egypt. Dito sa Egypt, mahimo siyang katabang, i-slave di ay siya. Wala, ipakita sa Diyos. Nga naman, kung ipakita sa Diyos ang struggle sa inyong life karon, mo atras na mo pangalagan sa Diyos. Si Joseph, nisibat na to, nilabiyo na, kung ginibil ni Lord. Pero, ipakita sa Diyos ang tumong, I will bless you, I will prosper you, you will be the next to King Pharaoh. Kasi po nyo naging governor siya, tanang tuwing tanang nga boses niya, tanang mga Egyptian mo sunod. God prepares him, and God prepares you to obey His word, because God wants to bless you. Amen. Gibless na ta ni Lord, dugay na. Wala lang mo kabalungan, gibless niya ita. Mag-painting ko, Lord. Tagaan mo ko bless me, I'm blessed. Sipon mo, mag-painting ko dagko gaya, ang upat ka buok na, mahuman ko sa isa kasimana. I'm inspired. Lord, kwarta niyo madugay. Dagan mag-chat. Blessing is in your hands. Tanawa inyong kamot, kung ang inyong life. Because you are a blessing. Ang wala lang ginabless ni Lord, sigurado yun, tunaa sa comfort. Go, Ken. Go. Yes. See? Dream. Igluwing na ang baray daas bumbong. Doon, naanak ko motor, kisa una, nagbuta lagi daas bumbong na, kada gawas mulihan sa ako nakataron. In Jesus' name, ako ka. And I said, Lord, gaya ko motor ngayon namin. Broad big bike. Pag sulti sa uwan, makamotor ka na kuya, pag masiminto na ning kalsadahan na to, yun namin ako motor. Pag humandog siminto, ako motor niya abot. The word become flesh. Meaning to say a word, then work out. Wala ka. Kaya lahi man ang storya lang, pero wala kalihok. Muna kong ingon, that is the enemy of growth, the enemy of success. Your excuse will killing you. Ano ba mga rasons kinabuhi? Muna mo patay sa imong paglaom. Amen? Huwag manggun yung nani manggod, wala manggod kayo yung anak, muna hindi ko kalakaw, kaya wala ko yung nani di ay.
Akong prinsipyo kung kinabuhi mo ni, kaabot mo ganing tao sa bulan. Nakaabot gani ang tao sa moon. Walay highway. Kana paghambalay nga imong rim di mo abot. Kana paghangsak ka na nga imong rim di mo mangkot. Kaduol kayo na as factory. Katong moon mas layo. Pero naabot sa tao. Meaning to say, wala imposible sa tao pag ginusto mo. Believe the promise of God. Si Joshua naging successful siya because detalyado. Number one, gi-obey niya ang word ni Lord. Wala nagsaba-saba. Ano sa musaba, dito sila ligo. Amen. Gusto mo blessing? Amen. Bantay sa 28, di po manglakaw. Thanksgiving ka to. 28 is our family. Family. Dito ta sa dala mo sarili niyong plato. Bugat dili. Dala mo sarili niyong plato, dala po mo og pagkaon na gusto niyo. Kanang ipakaon ninyo ba, Lord? Kaon ta. Kanang namoy happiness ba to feed? Kanang namoy happiness ba? Namoy joy, happy for the glory of God. Kabalo mo anong dili mo ganahan magdala ko ba? Naay may mukhaon lang tawo. Ayaw na nagdala. Do not go. Kung magyaw-yaw, magbabulbul ka, dili ka pwede sa wall of Jericho magmarcha. Ube? Muna nga nung mag-enjoy ta, mag-celebrate ta dito. Because once lumon lang. Muna na kayo kung ang tao mamatay di ay enjoy life. We, the family, mag-enjoy ta. Promise ni Lord, i-bless ang tanan. Lord, thank you sa mong message. Thank you, Lord God.